is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. At ngayon, narito na ang tambalang Tom Lago at Sandy Soriano sa Balita at Talakayan. Balita at Talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Muli po, nandito naman po ang inyong lingkod at syempre, may kasama po tayo ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat at alam mo kasamang Sandy, yung boses ko talagang Oo, pinagkakaguluhan partner yan eh. Pinagkakagulo. Kasi gawa nung ako'y parang gawa nung panahon ba. Nakainom yata ako ng hindi magandang tubig, medyo malamig kaya mukhang nasira yung boses ko. Oo. Pero madaming nababaliw partner dyan sa boses na pang bedroom boys. Okay pa. Ngayon po ay ano bang araw ngayon? Miyerkules. Araw ng Miyerkules ika-14 na ng Marso. 13, 4. 13 lang. 13. 13. Masyadong advance ang inyong lingkod at papalapit yung mahal na araw at ngayon yata kung di ako nagkakamali ay ongoing yung Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim. Of course, alam nyo, pagka ganitong panahon, yung malapit na yung El Nino ngayon, tapos meron tayong celebrate na Holy Week. Holy Week. Yan po yung pagkakataon na malimit natin nararanasan yung mas matinding init ng panahon. Kaya sa mga kababayan ho natin, tayo po'y laging maghanda sa pang-araw-araw nating mga lakad sapagkat ito yung mababala ng Department of Health na ito yung pwedeng mangyari na magkaroon ng tawag dito, heat stroke. Mga ganong uri ng at saka yung ubo, sipon. Kasi partner dito sa atin mapalad pa rin tayo dito sa atin sa sa Calapan City. Hindi ko lang alam kung doon sa ibang lugar. Kasi dito medyo umuulan pa partner at malamig pa pagka madaling araw. So pero wag din tayo maging kampante kailangan pa rin nating laging magdala nung mga payong natin dahil minsan ay talagang napakatindi rin nung dating nung init ng araw. Ang sabi nga ng Department of Health ay sila'y nakahanda din ng mga ospital kung saan ay isa kasi sa mga karaniwang sakit pagka summer itong dehydration, di ba? Kaya kailangan yung tubig ho nating iniinom ay maingat ho tayo. Di ba? Kung matatanan mo kasama sa merong proposed bill si Joel Villanueva na magkaroon ng malinis na inuming tubig free. Yung mga public at private company na libre para doon sa mga empleyado. Sapagkat So, paano ito gagawin? malalaman natin sapagkat dadaan pa yan sa sa deliberasyon, sa deliberasyon, kung paano yung sistema.
Pero ang pakay nito kasamang Sandy, para hindi na gumastos ang mga kababayan natin sa pabili-bili ng bote. Yung mga nasa plastic bottle. Masama din partner kasi yung mga Oo. nasa plastic bottle kasi yung yung mga plastic bottle nag-i-emit ng ng mga chemical. Oo. At saka isa pa, 'di ba? Maliban dun sa mahal din, dagdag expenses ng mga kababayan nating mga empleyado, yung plastic na naidudulot sa atin ng although recyclables 'yan, Oo. pero ano pa rin kasama sa diyan, mga plastic pa rin 'yan eh. So para mabawasan din yung pagdami ng plastic dito sa ating bansa. Although Ayan. maganda yung layunin at makakatulong sa ating mga kababayan. Antabayanan natin 'yan kung 'yan ay lulusot sa plenaryo. Ang panukalang 'yan ni Mr. Joel Villanueva. Ayun. Oo. Aha. Okay, at tuloy-tuloy tayo sa ating programa at sa national partner na siguro nababalitaan mo yung kay Pastor Kibuloy. Oo. Ano bang issue na ngayon dito? Ano bang alam ko ito'y pinag-uusapan sa Senado at merong mga senador na gusto talaga ito ipatawag. Kaya lang mukhang madulas itong si Pastor Kibuloy at ayaw umattend doon sa Senate hearing. Oo, ang bago dito, meron namang mga senador na parang kumakampi dito. Yung grupo yata ng mga dating tao ni Pangulong Duterte. Na parang ayaw namang ipatawag itong si Duterte. Kaya nga Si Kibuloy. Kaya nga dapat maging malinaw yung ating batas Kung hindi natin alam yung sistema kung bakit pagka meron kang supwena na dapat ipatawag ka gawa nung kailangan ng Senate hearing, pwede bang tanggihan yun? 'Di ba? Dapat sumunod tayo sa proseso ng batas. At kung wala ka talagang ginawa, bakit takot kang pumunta? Oo. 'Di ba? At saka partner kung talagang yung may sampina ka na, yung simpleng tao pag sinampina talagang hindi nakakatanggihan Oo. 'di ba? Nagkukusa pa nga. Nagkukusa kasi ito kung sasampina pa lamang ay talagang tumatanggi parang binabastos mo yung ating batas. Oo. Hindi porket malaking tao ka o kaya sasabihin mong kasi pagkakaalam ni Kibuloy appointed doon sa of God daw siya kung ganun kung talaga nasa kanya ang Diyos di dapat harapin niya yung kaso. Oo. Yun ay self-proclaim niya. Self-proclaim yun. Sa kanya lang nanggaling yun. At alam ko ang kaso nito, partner, hindi lang simpleng human trafficking ito yung qualified human trafficking. Pag napatunayan ito, wala itong piyanse itong kasong ito. At saka usually ito yung mga case niya na naging niya sa Estados Unidos 'di ba? Wanted siya sa FBI ngayon ongoing yung kanya. Talagang wanted na siya ngayon sa FBI at kumbaga pagka talagang nagkaroon ng decision yung ating gobyerno, pwede siyang extradite diyan pwede siyang ipadala sa sa US. Kaya lang, siyempre pinag-aaralan 'yan. Kaya dapat po kung ako naman si Pastor Kibuloy kailangan kong dumalo sa mga ganong uring pagpapatawag dahil of course meron naman siyang mga abogado diyan. 'Di ba sabi niya kompleto siya. Marami siyang mga abogado na pwedeng sumagot at handang humarap doon sa mga complaint kung ano man ang ikakaso sa kanya. Ngayon mas maganda yung nasasaksihan ng buong mundo, maging buong Pilipinas. Patunayan niya. Patunayan mo na wala kang kasalanan, di ba? Nasa panig niya yung sinasabi niyang Diyos niya. Kung ikay isang tunay na anak ng Diyos. Si Kristo nga, partner, di ba? Hindi naman siya natakot nung pinako pa nga siya pero hinarap niya. Di ba? Baka yung Diyos niya. Baka yung kanyang Diyos ay ibang spelling. Wala itong pinagkaiba partner doon sa kanya. Yung sinasabi lagi natin, kung wala kang kasalanan, harapin mo. Di ba? Yun ba yung kay Pangulong Duterte, ganun din, di ba? Sa ICC. Kung wala silang kasalanan, harapin nila. Isa lang ang nakita ko nga yun talagang humarap diyan sa mga kasong ganyan hindi naman natin tinataas si Pinoy. Si Pinoy talaga nung kinasuhan siya, dumating siya doon sa Senado yung patawag at hindi siya naka-wheelchair Talagang pumunta siya doon, nagpaliwanag. So wala naman partner na ipaliwanag niya ng ayos.
Oo. Dahil siguro malinis yung konsensya niya. Hindi talaga siya, wala talaga siyang pagkakasala. Oo. Sana gayahin nila yun. Oh. Yung ganong gawain. Hindi siya naka-wheelchair Hindi at siya naka-wheelchair, walang partner. balot ang leeg. Walang balot ang leeg. Ha, di ba? Oo. Hinarap niya yung mga mambabatas natin doon sa akusasyon sa kanya. Pero magtataka ka pa rin sa mga Pilipino, no? Napakarami na ho yung mga politiko nating convicted, nakulong for so many years. Kumbaga hindi ka naman makulong kung walang patunay, walang mga ebidensya. Convicted ka na nga eh. Convicted ka, di ba? Diba? Pero nakakabalik sa serbisyo kasama Sandy, ha? Yun na nga, di ba? Example natin, itong dalawang senador natin diyan, si Senator Bong Revilla, Senator Jingo Estrada. Ito convicted itong mga ito eh. Ewan ko bakit nabaligtad pa yung yung decision at nakalaya pa itong mga ito. Hindi natin alam kung bakit ganun yung batas natin. Pero pag maliliit na tao, ay walang lusot diyan. Yung nagnakaw lang ng buko hanggang ngayon nakakulong, ha? Dapat maging parehaso yung ating batas, ano? Di ba si Senador Enrile, si First Lady, dating First Lady Imelda Marcos, mga convicted ito eh. Pero dahil hindi maikulong, ang dahilan daw ay for humanitarian reason. Dahil matatanda na daw itong mga ito. Minsan nakita ko, nabalita ko, di ba, yung isang matanda nagnakaw lang ng pagkain sa isang grocery. Matanda na, partner, pero kinulong. Itong mga ito bakit hindi mangyari? Kasi, convicted. Kasi walang pambiling gamot yun, kaya kailangan ikulong. Oo. At saka wala yung wala yung mansyon. Kaya dito sa bansang Pilipinas, dapat yung batas ho natin, dapat umiral siya ng pantay-pantay. Pantay-pantay. Walang sinisino, di ba? Kasi bulag daw yung yung nakapiring eh. Kaya nga yung kasabihan sa bagay. Pero alam mo kasamang Sandy, pagka nasa posisyon ka, may pera, tawag dito, meron may kang power. Oo. Iba ang tingin sa iyo ng justice, ha? Kahit papaano, kumbaga iba yung tinitingala kaysa tinititigan, ha? Tsaka partner, may yung iba yung siyempre parang ang kasing nagiging style ngayon ng ating mga politiko, hindi na kasi nahihiya yung pagdating do sa usapin ng pagnanakaw. Yung pandarambong, hindi na sila nahihiya. Kumbaga, nakakalusot naman eh. Nagagawa naman ng paraan at madami tayong example na gano'n na nangyari. So parang ang ginagawa nila ngayon, magnakaw ka na magnakaw, at pagka ikaw ay kinasuhan, may panggastos ka. May pambayad ka. May sobra pa. May sobra pa. May nakatago pa. Kumbaga, barya lang yun. Barya lang. Kaya magnakaw na ho kayo ng magnakaw. Yan naman ho, hindi ko madala sa hukay. Yun ang nga parte ng lagi nating sinasabi. Kung hindi pa yung pera, pag may sapat na, kumbaga kaya na, yung mga anak mo, kaya mo nang medyo tigilan mo na yung pangnanakaw. Kasi katulad ng sinabi mo nga, partner, hindi naman madadala sa hukay yan eh. Di ba? Anong nangyari sa history? Anong nangyari doon sa mga gumawa niyan kay dating Pangulong Ferdinand Marcos? Ay hanggang ngayon, partner, wala. Kumbaga sa yung pangalang Marcos, pag binanggit mong ganun hindi maganda doon sa sa pandinig ng mga tao. Diba? Ang problema, limot naman na ng mga bagong henerasyon. Ayun ang parte sa problema. Madaling makalimot ang mga Pilipino, mababait daw Yun yung katatapos lang halimbawa ng issue, ha? Tapos dumaan ang eleksyon, ha? Pag merong pera, marami ho nagpo-proclaim diyan dahil sila nananalo dahil sa pera. Hindi dun sa kasikatan o sa diskarte ng pangangampanya. Kumbaga, meron akong isang nakakwento ang politiko na parang magkakasama sila doon sa grupo dati. Pero medyo nagkakalabuan dahil ang katuwiran nung isang namuno at nanalo ay hindi naman kayo ang nagpapanalo sa akin kundi yung pera. Hindi pangit na mga pakinggan yung ganun na kayo nagsama-sama, magkakasama kayo sa grupo. Tapos nung kayo hindi na maganda yung relasyon niyo, sasabihin niyo pera ko nagpanalo sa inyo. Kaya pera lang, ha? Matitingnan ho natin, malalaman natin ngayong darating na eleksyon ng 2025, ha? Pero alam mo, may banat na naman itong si dating Pangulong Duterte sa administrasyon ni Pangulong
Marcos. Mhm. Sabi ni Duterte, malabo daw na umabot na at imposible na may baba ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Noon pa naman, alam na namin ho yan. May tingin ko may punto siya doon sa sinasabi niya dahil talagang malabo na yan. Oo. Pwede ito mangyari kung nung panahon ni dating President Duterte ay hindi tumaas at sumipa ng mas malaki ang presyo ng mga inputs ng agriculture. Maring makuha ito. Ang problema nung panahon ni Duterte, gaano kamahal ang gasolina, Ang fertilizer. Oo. Nung panahon ng pandemic, di ba, halos siya ang namuno nung panahon na yun. Anong ginawa ng Pilipinas? Umutang ng umutang. Yun partner, kaya lumobo yung utang natin. Isipin mo partner, ang utang natin hindi lang yata nasa 14 billion ang trillion ang utang natin. Samantalang kung titingnan natin, nung time ni Pinoy ay napababa na natin yung utang natin at alam ko may napautang pa tayo na ibang bansa Pero dahil nga ang katuwiran nila yung pandemic dumating malaki ang ginastos. Pero ano bang napalabagan ng mga Pilipino? 'Di ba? Ang daming korupsyon ng pandemic. Doon na lang sa mga face mask na hanggang ngayon na iniimbestigahan hindi may paliwanag. Si Parmali. Si Parmali. Mga kung titingnan mo parang mas malaki ang naging ganansya ng mga tiwaling politiko diyan doon sa pandemic na nangyari sa atin. Yun na lang yung vaccine. Yung vaccine. Na kung saan napakarami naman palang libreng vaccination na yung vaccine na dinonate dinonate lang ng ibang bansa. Pero nagpumilit yung administrasyon noon na bumili ng vaccination na yan. 'Di ba? Ano nangyari? Na-expired ilang daang milyon yung halaga ng mga vaccines na na-expired na yun na hindi naman pwedeng isuuli na. 'Di ba? Kaya diyan pa lang kasamang Sandy. Porket siguro baka may mga kumita diyan sa mga pinurchase na yan. May mga komisyon sila o papaano. Di ba partner, may mga investigation ginawa diyan sa mga pinamili ng mga hindi lang doon sa mga yung mga equipment, hindi lang diyan sa mga vaccine. Siyempre pati yung ayuda partner, diyan na uso yung ayuda Diyan nagsimula yung laging ayudang ibinibigay sa ating mga kababayan kaya parang ngayon nagiging kasanayan na yung pagbibigay ng ayuda sa halip na trabaho ay yan ang ginagawa. Ay wala naman partner auditing pagka ganyan walang hindi na ma-audit kung magkano talaga ang nagastos kaya titingnan mo lumobo talaga ng 14 trillion yung ating utang. Kaya kaya mga kababayan natin pag nakarinig ng ayuda talagang diretso ang pila. Tsaka partner yung ayuda minsan kasi ang nangyayari diyan hindi rin naman tama, hindi rin naman talaga kung titingnan mo maraming nakakalusot na hindi naman dapat talaga nakakatanggap ng ayuda. Malakas lamang doon sa mga BHW, malakas lamang doon sa mga kapitan, malakas lamang doon sa mayor, malakas lamang doon sa isang politiko. Abay nakakatanggap sila ng mga ayuda kahit na hindi naman sila qualified. Pero parte katulad ng sinasabi natin siguro dapat baligtarin natin ang dapat siguro bigyan ng ayuda sa ngayon yung mga talagang nagtatrabaho ng ayos. Yung talagang nakakapagbigay ng ng magandang serbisyo, yung baga nakakatulong sa ating pamahalaan para naman ma-inspired yung mga walang trabaho lagi nakanganga na lang sa ayuda kung hindi nabibigyan yan baka matutong magtrabaho yung mga yan. Alam mo, mahirap din ang tumambay Lalo na pagkaasa kang gusto mo talagang tumambay na lang. Yan po kasi hindi natin nila lahat. Meron talagang kaya napatambay dahil talagang walang mapasok ang trabaho. Yung iba dyan kulang sa edukasyon na para maging qualified sa ganitong trabaho. Meron namang iba dyan na qualified naman sila pero hindi nila gusto yung trabaho. Iba-ibang klase yung tambay ho at meron talagang tambay na ayaw magtrabaho at gusto'y nakanganga na lang. Yan ho yung iba't ibang klase ng tambay ang tanong, saan ho kayo dyan? Na dapat to ay kayo'y kasi sa isang pamilya kasamang Sandy kung tutusin meron tayong provincial rate.
kung hindi ako nagkakamali, ang provincial rate natin is 380 pesos dito sa Ang atin. minimum wage. Ang minimum wage. Oo. Dito sa atin, lalo na sa city. Ah, Napakababa partner nun. kung sa mag-asawa, halimbawa, sa dalawang mag-asawa, kung parehas ho kayo nagtatrabaho, kasya na yan, kung tutusin, di ba? Kasi dito naman sa atin, hindi naman talaga ganun kamahal ang bilihin. Samahan ho natin ng sipag yan. Kasi kung mayroon namang mga bakanting lupa sa inyong paligid, pwede kayo magtanim ng gulay. Kung anumang klaseng gulay na pwedeng panghalo doon sa inyong pang-ulam na pang-araw-araw. O, di ba? Tapos kung dalawa kayo nagtatrabaho, mayroong 380, meron kayong 760 pesos na magiging salary ninyo within the day. O, di ba? O, gawin na nating ang pinaka pang-araw-araw ninyo is 300 pesos bawat per day na kain, kasama na ang bigas, ulam o anuman, another expenses. May natitira pa kayong 400 pesos. Kung meron kayong isang anak na nag-aaral o dalawang anak, lalaanan ninyo ng 200 pesos per day. Meron pang sobra na 200 pesos. So kung plus yung may kunting ayuda yung gobyerno na talagang nasasanay na tayo din dahil nga sa ayuda na yan, maganda ang buhay natin. Maliban na lang kasamang sandi, kung ang nagtatrabaho ay asa ka na lang doon sa anak mo, asa ka na lang doon sa asawa mo, ano mangyayari sa buhay natin, di ba? Maganda partner, maganda yung mga sinasabi mo. Talagang kailangan natin yung talagang magtrabaho. Kasi wala naman tayong ibang aasahan eh. Kumbaga, ang masakit lang nito partner, yung sinasabi natin, sige, trabaho tayo. Pag nakita mo yung mga ibang politiko diyan, na talagang iba yung pamumuhay nila. Nakikita mo kung paano magnakaw nung galing sa kaban ng bayan, yun ang masakit partner eh. Di ba? Kaya minsan partner, dapat talaga kung talagang mayroong concern ang mga politiko natin, ang mga namumuno natin, hindi basta ayuda na lang ang bibigay nila, kundi yung trabaho, pang matagal ang trabaho ang bibigay nila. Ang dami. Di ba? Katulad ng lagi natin sinasabi, yung agrikultura, paunlarin natin dito. Pag napaunlad natin dito, partner yan, ang daming trabaho niyan. Ang dami na nakatiwangwang na lupa sa atin dito eh. Na pwedeng pagtaniman ng mga gulay, mga magkano, mahal, sinasabi natin lagi, mahal ang gulay, mahal ang pagkain ngayon. At yan ang kailangan ng bansa natin ngayon dahil nga doon sa mahal na pagkain. Daming trabaho partner yan kung talagang mangunguna dyan yung Department of Agriculture natin. Paunlarin niyang agrikultura natin dito, turuan at bigyan ng kaalaman yung ating mga kababayan magtanim pamula sa barangay. Sa barangay magsisimula yan. Pagka yan may mga gulay, pwede mong dalhin niya sa mga kalapit bayan natin. Balita ko nga doon dito sa ating Mimaropa DA, mukhang meron daw silang ibibigay yata na tulong, ayuda doon sa mga biktima ng ASF. Sabi ko nga, kailan? Ngayon yata partner, parang kumbaga wala namang action eh. Bakit? Puro salita. Sabi ko nga, bakit mukhang napakabagal ng aksyon sapagkat sa kabila ng nag-declare ng state of calamity yung mostly halos lahat ng sa lalawigan, di ba? Sino pa ba ang bayan dito na hindi affected ng ASF? Ang tingin ko Puerto Galera lang. So ibig sabihin majority ng ng bayan ay nakaranas na ng ASF, 'di ba? So ibig sabihin ang provincial wide yung state of calamity, parang deklara yung yung probinsya natin ng state of calamity, 'di ba? Maliban dun sa city na kung saan nag-declare din ng state of calamity dahil dito sa ASF. So ibig sabihin pag nag-declare ho kayo ng state of calamity, meron kayong quick response fund na pwedeng ibibigay dun sa ating mga kababayan na biktima ng ASF. So, ang tanong ngayon, nasaan? Di ba? Baka press release lang, Baka press release lang, pero hanggang ngayon wala nga eh. Wala tayong nababalitaan. Marami akong nakakausap sa kasamang sandi sapagkat alam mo yung nature ng trabaho ko nandyan eh. Nakakaikot ka. Araw-araw ko nakakasalamuha yung mga hog raisers na yan, maging farm managers o sino man dyan sa mga kababayan nating nag-aalaga. Wala akong nabalitaan na sinasabi nila na ako nakatanggap na. Ang sabi lang nila, nilista lang ho yung pangalan namin noon eh.
pero hindi namin alam kung hanggang listahan lang ba. O at nasaan na ba yung tulong. Kung meron man, parang napakabagal. Oo. Dapat ngayon mas kailangan nila ngayon yung tulong. Oo. Ano? Although tag-ani na ngayon, pero hindi naman lahat ho ng hog research natin May merong mga palayan. palayan, Oo. 'di ba? Kaya kailangan nila kasama sandi yung tulong mula dun sa ating local government, mula dun sa Department of Agriculture. Kung meron man kayo hong ibibigay, sana panahon na para ibigay nyo. Kailan nyo pa ba bigyan yung kabayo kung kailan pa ba kayo magpapakain ng damo kung patay na ang kabayo, 'di ba? Katulad na nangyari sa El Nino na 'yan. Saka kayo umaksyon nung ang palayan ay sunog na. Wala na. Wala na. Kumbaga, mali pang aksyon at ayuda din lang naman pala ibibigay. Bakit magbibigay din lang pala ng ayuda ay hindi pa ginawa ng paraan nung una-una pang idinedeklara yan ng ating weather bureau, Oo. Ang tanong, ano bang klaseng ayuda ang binibigay ninyo? Yan ba'y sasapat within the month ng ilang months ba na nasasalanta at tinamaan sila ng El Nino, 'di ba? Na dapat ay aani sila ng mas marami at mas kikita sila doon yung ating mga farmers. Ngayon, gaano ba kalaki ang ayudang ibibigay ninyo? 'Di ba? Samantala kung inaksyonan na nung panahon 'yan, sana naiwasan kung hindi man talaga na-minimize yung yung epekto affected. niyan. Oo, 'di ba? Ganun sana ho. Ang nangyari masyado tayong yung natin laging huli. Hindi tayo kumbaga saka na lang kikilos pag tinatamaan na, 'di ba? Kumbaga saka ka na cover pag binabaril ka na. 'Di ba? Dapat hindi ho ganoon. At saka siguro partner dapat ang kumikilos diyan yung local government natin. Sila yung nagpupursige diyan na kung may tulong mang ibibigay ang national, ang Department of Agriculture, sila dapat yung mga nanunungkulan, yung mga mayor ng bawat bayan na apektado nito, sila nagpupursiging humanap ng paraan kung paano matutulungan ito. Kung may budget man sila, ay ibigay na agad nila yung budget para doon sa mga nasalanta talaga. Oo. Wag na nilang patagalin yung palista-lista pa. Lista. Yung siyempre may validation ng ng kung sino talaga yung mga apektado. Dapat mabilis din yung tulong na nabibigay sa kanila. Oo, nandiyan naman ho yung MAU ninyo, yung Municipal Agriculture Officer. Sa bawat bayan meron ho niyan. May mga staff ho yan, may mga tauhan ho yan na pwede makipag-coordinate doon sa mga barangay, sa barangay council na kung sino naman ang nakatalaga sa ko-coordinate lang naman nila sa barangay partner yan Oo, of course doon sa kung sino may hawak ng komitiba ng agriculture, di ba? Agriculture, di ba? May sistema naman dapat kumbaga madali partner kasi kung magmumula sa barangay papunta sa taas yan Kaya buo naman yung mga organization ang hinihintay lang kung ang inyong aksyon na dapat ay napapanahon, hindi yung laging late. 'Di ba? Parang sa pelikula 'yan, kung laging pinapanood natin. Laging huling dumadating yung mga pulis. Yung wangwang yung wangwang, 'di ba? May mga napag-usapan natin yung mga pulis, merong mga post na yung mapapansin mo yung mga big bikes na sa kabila ng pinagbabawal yung mga malalakas na ilaw, yung LED lights, yung mga dilaw o anuman. Pero yung makikita mo yung mga big bikes, diba, may wangwang pa, may pahawi pa sa daan. Nakakala mo sino mga hari na dadaan sa ating highway. Diba? Pwede. Kumbaga, sila ba ay ayaw exempted? Kung ito ba ay napapansin ng LTO. Ang LTO naman, malimit di ang nakikita ko minsan random na checkpoint silang ginagawa. Hindi ko lang alam kung napapansin nila yung mga ganyang mga big bike na mukhang sa gabi lalo partner. Makikita mo sa gabi talaga nakakasilaw. Tatlo pang ilaw nilang malalaki doon sa unahan. Tsaka sa araw, di ba? Makikita mo na humahawi pa. Sa luwang-luwang na nga ng highway natin, 4 lanes na nga yung highway, hahawi pa at sa gigitna pa. Ibig sabihin, kung sila ay nagmamadaling bumiyahe, agahan nyo ng alis. Magkaroon ho tayo ng disiplina, di ba? Wag yung kung sino ho kayo, ano ba kayo? Exempted ba kayo sa batas? Minsan may nagsusumbong nga sa atin. Pinoy, bawal yan may Noong time ni Pinoy, bawal yan ganyan Minsan nga may nagte-text sa atin, ano ba yan sir? Minsan ang napapansin daw nila, mukhang may mga kasamahan pa na mga otoridad din na naka-big bike din. Sabi ko, tatanong natin yan kung talagang sila ba ay exempted doon sa
ganitong batas. Samantala yung ordinaryong mga motorista natin dyan, subukan yung maglagay ng ganong wangwang, fog light o anuman, uhulihin kayo. Bawal yan pag nag-renew ka lang, di ba? Samantala dun sa ibang yan, bakit ho kayo ay kayo yung hindi naman siguro mayabang o anuman ang klaseng gusto ninyong palabasin, sana ho ay pare-parehas tayong gumagamit ng highway. Hindi nyo binili yung highway, pare-parehas tayo nagtatax. Sana ho ang ugali ay disiplina lang. Ano? Tama, partner na. Oy, binabati natin yung ating mga nakikinig diyan sa parte ng Bayanan Uno, kay paring ay Makatangay, kay paring Jun Del Mundo, siyempre kay paring Gilbert Machimura. Binabati rin natin yung ating kasama sa bahay, si Digna Lakdaw ng Bansud. Na alam ko lagi nakikinig ito sa programang Balita Talakayan. Doon sa programa partner, lagi rin itong nakikinig Ganun ba? Ang problema, kinakat ako lagi ng ng Facebook. Oo. Copyright yata ang tawag doon. Oo, copyright daw. Oy, yung palang mga barangay official ngayon, meron palang meron palang lakad sa Manila, tungkol yata sa budget. At alam ko ilang set ng barangay. Hindi ito lahatan by batch ito Ang Salong yata, ang San Vicente South ay kasama doon sa seminar na gagawin pagdating sa budget. Ganun ba? Di ba yung ipinatupad na sa yung Mandanas Law na kung saan yung budget ng bawat ng bawat bayan, tawag dito ng bawat barangay ay madadagdagan. Di ba? Dahil doon sa Mandanas Law. Siguro isa yan sa mga ituturo sa kanila kung paano. At siyempre, malaking tulong yan sa ating mga barangay para magkaroon ng mga proyekto o anumang klaseng programa para sa kanilang mga constituents, di ba? Although magastos dahil sa Manila pag ginaganap yung mga ganyan, pero kung sakala mo naman kasi kailangan din ng mga mga nakaupo na mga barangay official yung mga ganyang seminar. Sana naman hindi lang pasyal lang gawin. At makinig para may matutunan doon sa seminar na ibinibigay ng mga kinauukulan diyan. At saka pag kayo ho ay nasa seminar, yung ipopost nyo ho kung ano yung ginagawa ninyo. Wag yung kayo napunta kung saan. Hindi yung ipopost nyo, kaharap nyo yung bote, kumakain kayo sa mga ganitong restaurant. Parang hindi maganda partner. Minsan pinuna ko na partner yan. Wala ring isip ang pinopost nila kung paano sila naliligo sa mga swimming pool, kung paano sila umiinom. Abay, parang iniinggit nyo pa yan yung ating mga kababayan na alam naman nila na tax ng taong bayan ang ginagamit diyan sa mga seminar na ganyan. Kaya nga sabi nga nila, ano ikang solusyon sa kahirapan? Seminar. Kasi libre lahat. Pati ko rin partner, baka malimutan ko si dating Congressman House Deputy Speaker Doyle Leachon. Ito yung isa rin sa hinahanga kong politiko pagdating sa serbisyo publiko. Alam mo kung bakit? Ito yung action man pag may problema, hindi nito pinatatagal yung yung problema, ina-actionan agad. At ito yung hinahanap ng ating mga kababayan, yung mga ganitong mga politiko na kalidad. Binabati ko rin si Bukal Bong Brocal, Bukal Edel Ilano, at saka si Bukal Josin Niria. Ito yung magigiting na bukal na talagang hinahanga natin. Pagdating sa prinsipyo, ay hindi ito babaloktot. Pag alam nilang hindi sa kapakanan ng ating mga kababayan, yung mga batas na ipatutupad ay ito hindi nila pinapayagan. Hoy, alam mo may isa sa magandang balita na nagkaroon ng tawag dito ng House Bill, yung pag-aproba ng Committee on Legislative Franchises, itong i-revoke o bawiin yung legislative franchise ng Suarasag Media Corporation, nag-ooperate ng business name na Sunshine Media Network or SMNI. Ito yung kay Pastor Kibuloy. Kay Pastor Kibuloy. Hindi natin alam kung sino ba talagang tunay na may-ari niyan. Ito siguro may kaugnayan din doon sa mga kaso ni Pastor Kibuloy
Pero alam mo, isa sa mga sinasite nila na issue dito ay yung inaakusahan nila yung SMNI na isa sa lumabag sa kanilang prangkesa ay yung pagpapakalat ng fake news, ha? Yung katulad ng red tagging at iba pang mga issue against the government. Kaya siguro alam mo, naging ano to, inaprubahan ito na ipasara o babawiin o i-revoke. So sa ngayon partner na ipasara na yan o ongoing pa rin yung pagbo-broadcast na rin nila dyan sa SMNI? Alam ko mayroong problema nga yan Tingin ko parang ongoing pa naman kasi ito'y iniimbestigahan pa lamang at meron pa lamang na proposed na i-revoke itong kwan dahil nagkaroon pa lang ng committee hearing. So doon sa committee hearing, majority ay pumabor na i-revoke itong prangkesa ng Suarezog. So pag na-revoke Media yan, ay hindi na Corporation. sila makapag-i-ere. Walang pinagkaiba yan sa ABS. ABS-CBN. Oo. So alam ko parte, pag minsan nanonood ako nga dyan, may mga red tagging ang ginagawa yung mga yan Oo, na hindi ko naman alam kung bakit puro ko pati yung iba, dinadamay nila pagdating sa red tagging. Kasi yung magpaliwanag ka lamang ng talagang ng mga normal na issue. Katulad nga, di ba yung mga gumagawa ng ano ba yun? Yung namimigay ng mga pagkain noon, yung ano? Yung kay Patricia noon. Di ba nakakatulong time nung pandemic ito yung mga nakakatulong nagbibigay ng mga libreng pagkain doon sa ating mga kababayan ni-red tagging pa At ito day front ng mga komunista. Nakakalungkot yung ganung partner. Yung tanda mo yung kasama doon wala namang ebidensyang matibay. Sana kung naiinggit sila sa ganung ginagawa nila kasi nga hindi naman may provide ng gobyerno yung ganun kaya siguro may mga NGO na gumagawa. Yung mga pantry. Yung pantry, 'di ba? Ang military sana gumawa din ng ganun, 'di ba? Sa halip na mag-red tagging sila, gumawa sila ng ganung mga programa para talagang mapalapit sila sa ating mga kababayan. Isa dyan sa di ba si Angel Locsin, isa rin dyan sa mga parang na red tag nung panahon na yon. Although meron silang ibang mga bases na pwedeng masabi na ganito, pero mababaw yung dahilan And of course, siyempre, although hindi tayo against the government, dapat maging malinaw lang. Maging sa malinaw, ating partner. mga Kasi kababayan. kung wala namang matibay na ebidensya, pinapaliwanag mo yung mga lehitimong issue naman na talaga naman nakikita. Katulad dyan, sinasabi natin, ano ba yung mga nakikita, yung mga injustices, yung mga mga corruption. Ito yung mga lehitimong issue na tinatalakay. Hindi dapat ito gawing i-red tagging nila at i-brand nila yung mga ganun nagsasalita ay mga komunista na o kaya makakaliwa. Di ba? Siyempre hindi natin alam yung kanilang dahil malaki naman yung pondo ng Intel Fund. So yun nga, kung nagagamit yung diba? maayos yung Intel Fund, so siguro walang magkaroon ng pagkakamali dito sa tamang issue na o sino man na tao na kanilang i-red tag o talagang tunay ba. Dahil meron muna tayong pondo para doon sa intelligence fund Malaki parte ng pondo natin sa intelligence fund. Meron pa nga confidential fund ng yung AAP ngayon pagdating sa ganyan So, hindi na kailangan yung red tagging Tsaka kung sinasabi nila na talagang kakaunti na itong mga NPA na ito, makakaliwang grupo na ito, siguro dapat bawasan na rin yung budget nila diyan. Pagdating sa ganyan. Kasi katulad niya, partner ako nagtataka lang ako kung bakit pagka kay surrender galing kang NPA, surrender ka, bibigyan ka ng mga kung anong tulong. Sana doon pa lang, kung hindi pa lang umaakyat, tinulungan na nila yung mga yan. Di ba? Baliktad tutulungan mo rin lang pala yung mga yan kailangan umakyat pa. So ang magiging thinking ngayon ng mga tao, hindi mag-NPA ka muna para ka makahingi ng tulong. Pero tapos sumuko ka. Hindi natin alam yung kanilang reason Di ba? Hindi tayo pwedeng tawag dito. Hindi tayo pwedeng mag-judge dun sa kanilang reason kung bakit sila ay umakyat sa ganito at sumasali sa ganitong klaseng kilusan o anuman. Dahil may kanya-kanyang dahilan ang inaano ko lang partner ang inaano ko lang may programa ang gobyerno, di ba? May programa ang gobyerno. So sa mga surrender yung pala nakakapagbigay sila ng tulong sa mga surrender. Di ngayon pa lang hindi pa umaakyat yung mga yan. Ano yung problema nila? Alamin nila doon sa sa mga liblib na lugar, may mga
naka-base naman tayo doon eh. Naka-base naman tayo dong mga military. Oo. Minsan kasi nakasama tayo sa isang medical mission na may mga doktor na kasama tumutulong doon sa mga rebel infested area. Pero may kasama ding mga military escort para nga hindi magalaw itong mga missionary o kaya mga doktor. Maganda 'yon, okay lang. Pero kaya lang ang problema minsan napansin ko doon, meron silang ginagawang mga indoctrination, mga kung ano-ano mga pinapakita mga wanted na na ganito. Na sa tingin ko hindi dapat sa time na 'yun eh. Baka madamay pa nga yung mga doktor doon sa mga pinagagawa nila. Dapat ang gawin nila, alamin kung anong problema nung isang barangay. Anong pagkukulang doon, anong kailangang ibigay, anong mga pangangailangan nila. Yun ang sabihin nila sa mga local government nila doon na nakakasakop. Na kailangan ng patubig doon, kailangan ng malapit na eskwelahan doon. Yun ang problema ng mga tao doon. So mas mapapalapit sila doon sa tao. Instead na magpakita mga pinapakita nilang wala namang wala namang connection doon sa ginagawang medical mission. Alamin yung problema nung barangay. May diba? punto ka diyan kasamang Sandy. Kaya lang minsan kasi ang tinitingnan din dito ng ating mga militar hindi naman nila identified yan kung sinong naariyan kung hindi maliban doon kung ito'y umakyat na o ito'y pumunta na sa makiluwang grupo, sa kanila ngayon na-identified yung mga taong ito. Kasi kung ordinaryong mamamayang ka lang dyan, nagsasakahan ka, nagtatrabaho ka bilang isang magsasaka, wala namang gagalaw sa iyo Hindi ka naman magiging wanted 'di ba? Kaya minsan kasi yung paniniwala doon sa mga ideology at minsan kasi yung maling pagpapaliwanag doon sa ating mga kababayan din. Isa din yan sa mga umuudyok para pumunta doon sa maling landas itong ating mga kababayan Pero imbis na dapat ang programa ng LGU ay bigyan ng tulong itong mga nasa kanayunan. Yan. Na malinaw na programa na makakatulong, mawawala yung kahirapan, papaano yung sistema, may malinaw na programa at may pondo na kaakibat yan na yung lahat ng mga kalalakihan, kababaihan ay mayroong pagkakaabalahang trabaho at pagkikitaan. Walang mamumundok kasamang Sandy. Kasi parte isa sa mga dahilan kaya namumundok yung mga sasabihin nila dahil ng kahirapan, dahil ng injustices. O ano pa dahil doon sa mga bakit hindi yun na ibigay doon sa mga kanayunan? Yung mostly diyan yung diba? injustices kasi doon minsan ay medyo masakit kasi sa mga kababayan natin yan na nariyan sila, nagtatrabaho, maayos ang kanilang pamilya, tapos minsan makakaranas sila ng injustice doon sa karanasan ng kanilang pamilya. Doon nagkakaroon ng invoke ng ako partner nung galit, nung time ni kung di ako nagkakamali, time ni General Mesa, madami akong kaibigan na mga army, military na sila yung CRS, kung tawagin CRS, na ang kanilang tungkuli pumunta doon sa mga lugar ng mga bawat barangay. Parang yun civilian relation services. Sila yung nakikipag-usap doon sa mga tao sa barangay, inaalam yung problema, tumutulong din sila doon sa pangangailangan partner. Napakaganda nung programa. Napapalapit sila doon sa sa tao Kaya lang minsan pagkasarado na kasi ang kaisipan ng isang tao, kahit anong paliwanag natin yan kasama Sandy, basta nakaranas siya ng injustices, pananakit o anuman na karanasan dun sa mga nasa gobyerno natin, hindi mawala yan hindi basta-basta mawawala yan kasama Sandy hanggat hindi nagagamot ay yung ugat ng kanilang galit o anuman. Siyempre partner, yan yan nasa mga namumuno din sa atin sa national na dapat makita nila yan. Alam mo, minsan nakakalungkot na makita sa isang Facebook page. Nakikita mo yung mga estudyante diyan sa mga kanayunan lumiliban doon sa isang tali sa ilog para lang makapasok. Para nakakalungkot partner na bakit ito nakikita nila. Hindi ba nila ito nararamdaman yung mga ganung dapat ito mga ito tulungan na kita nila na itong mga ito nakawawa naman. Delikadong buhay ito, makapasok lamang. Tumatawid sa lubid. Na parang merong bang tawag doon, nasa zipline. Di ba? Nakikita nila sa mga Facebook yan, tapos hindi man lang parang para bagang dapat siguro maging
mabuksan yung isipan nila na sana ito dapat tinutulungan itong mga ito. Oo. Actually, ano yan eh. Hanggat hindi naiaayos kasi ng LGU yung kanyang lokalidad mula sa barangay hanggang sa kasulok-sulukan ng kanyang nasasakupan, hindi naman mapapansin basta-basta ng national yan kasamang sandi. Ay sino ba nakikita mo ng mga opisyalis ng national na umaakyat sa bundok? Di ba wala naman? Yan mga yan hanggang hotel, hanggang Kapitolyo, hanggang City Hall na yung mga yan eh. Sino bang umaakyat dyan? Una, yung mga natin, yung mga sangguniang bayan, members, yung ating mga mayors, sila ang unang lumalapit dun sa mga kapitan para makita yung sitwasyon ng mga barangay niya, mga kanyang nasasakupan. So kung hanggat hindi na isasaayos yan ng LGU, kasi ang proposal manggagaling sa LGU na para sa pagpapaayos, pagpapaunlad ng kanyang nasasakupan Katulad ng ginagawa ni Congressman Panaligan, medyo active yung mga barangay captains ngayon, yung mga mayors, para magsumite nung mga proposed project. Kung ano ba ang kulang pa na pasilidad, tawag dito, yung mga tulay, kalsada, na dapat ay maisaayos yan para makatulong sa ating mga magsasaka. Ganyan Kaya napapansin yan ngayon dahil una, aktibo si Congressman Panaligan. Aktibo din yung mga mayor sa kanyang nasasakupan, yung mga barangay captains. Kakampi niya lahat kasi partner, yun ang kagalingan kay Congressman Panaligan. Although kung sasabihin natin lagi siyang nasa Kongreso, pero pagdating dito sa probinsya natin, talagang yung sinasabi natin, pinupuntahan niya talaga yung ating mga kababayan dyan, yung mga liblib, yung mga barangay official. Doon inaalam na niya kung ano yung mga pwedeng maitulong pa doon, pwedeng maibigay ng mga proyekto doon sa mga lugar na yan. Ganon din sa mga mayor. Meron siyang talagang minsan nakikita mo may mga ka-meeting siyang mga mayor. Hindi niya kinakaligtan yung mga ganon. Kailangan niya makausap itong mga ito. Alamin din kung ano yung mga kailangan nila. Yun ang maganda sa isang government official Yung may concern do sa hindi lang basta ikay nakatutok do sa isang aspeto, kundi talagang iniikot mo. Pinupuntahan mo yung mga kahit yung mga liblib na lugar, partner. At yun ang ginagawa ni Congressman Aaron Panaligan. Alam mo, noong panahon may mga nakikita pa nga ako na mga tulay, yung mga tulay na bakal na nakatayo sa isang maliit na ilog. Pero wala naman talagang kalsada na patutunguhan. Ibig sabihin, gumawa lang ng isang ng isang tulay na hindi naman na mimit yung purpose niya. Basta gumawa na lang. Basta gumawa na lang ng tulay. Basta magka-proyekto na lang. Meron namang mga ilang tulay diyan, hindi natin alam kung meron ba na mga project proposal na mga tulay na dapat isa lang, 'di ba? Mapapansin natin 'yan nung panahon sa Occidental Mindoro, napakahaba ng tulay, pang-isahan lang. Hindi sa yung double lane. Di double diba? lane. Ibig sabihin, so mag-aantayan. Bakit gumagawa ng tulay na pang-isahan lang samantala yung napakahaba niyan. Yan ba ay nung ipinasa yung proposal diyan pang-isahan lang talaga? 'Di ba? Parang wala pa akong naririnig na gano'n kasi yung national road yan Bakit pang-isahan lang yung tulay, 'di ba? O talaga sadya namang kinupit lang yan o nasa bulsa na papunta ang kalahati. Yun ang yun ang isa sa mga pinagtataka ng mga kababayan natin kasama sandi. Tapos merong ilang mga proyekto, sementado, rough road yung kalsada, may kunting malit na sementado lang, siguro mga 100 meters. Magkano ng halaga? Milyon na. Kasi partner, yan ay napo na namin minsan yung sinasabi mong na paputol-putol. Nagtataka kami kung bakit ganun nga, paputol-putol. Siguro sabi namin baka madaming butante doon sa lugar na yun. Dito walang butante sa rough road. Kayo nang inuna. Yun ang inuna. Tsaka parte may napapansin ako diyan mga karsada Wala sa sukat Kumbaga parang dinaya yung sukat dapat siguro yung mga kontraktor pinatatawag diyan. Katulad partner dito sa problema natin dito sa sa may saan ba ito? Sa may papuntang Divine. Siguro dapat na ipapatawag yung kontraktor diyan dahil pag nagtag-ulan na naman walang nilalabasan yung tubig. Kaya nangyayari doon sa mismong karsada, matagal na natitingga yung tubig. May pagkakamali dito yung kontraktor. Hindi nga natin malaman
kung minsan ang dami natin nakikitang project na drainage Oo. ay ito ba yung na-check itong mga proyektong drainage na ito kung may mga outlet ba ito o tama ba yung elevation nila? Oo. Minsan parang Isa pa parang nagkukos ang baha. ginagawa lang yung drainage, hindi natin alam kung may mga outlet yung mga yan. Oo. Oh. At saka napansin ko din pattern yung mga drainage na yan, parang disposable eh. Oo. Pagka puno na yung puno na yung drainage sa mga buhangin, barado na yan, Oo. hindi na malinis. Although may mga manhole yan, hindi naman nililinis yan. Talagang babasagin na yan. Babasagin ulit. Oo, babasagin na yan. Pagkagawa ulit ng sunod na administrasyon. Ganun din ang style paggagawa din, ganun din naman yung yung paggagawa nila. Oo. Parang disposable eh. At saka isa pa dyan, marami tayong napapansin sa National Highway natin, di ba, magkaroon ng extension na yung pang 4 lanes, di ba? Dahil 2 lanes lang tayo, merong extension na yung pinaka nasa left at saka Oo. right side niya. Oo. Marami dyan sa linya ng highway natin, alam mo, ayun tama yung sinasabi mo, kulang sa sukat. Meron dyan na nung ginawa yung standard na extension lane, yung naunang mga extension na ginawa, kulang ng kulang ng 1 pie. Oo. So tapos ang gagawin ngayon, babakbakin na naman yung sila dating ginawa, papalitan ngayon ng standard. Di ba? Doble-doble ang Doble-doble ngayon ang gastos Oo. na dapat yung perang inilaan dyan nung una, kung yan ay inayos na, yung kasunod sana na ilaan pa sa ibang lugar para magamit ng maayos at mapapakinabangan. Hindi yung nasasayang, 'di ba? Hindi natin alam yung sistema ng gobyerno natin. Kaya siguro dapat kasi ang ginagawa siguro ng iba diyan, makakuha lang ng proyekto. Ayaw ko kung may nag-check pa doon sa mga project na ginagawa eh. Kung tama ba yung ginawa nila, kung okay ba. Lalo-lalo na yung mga drainage na yan. Minsan, sabi ko, ano ba ito? Itong drainage na ito, parang yun din naman ang nilagay. Bakit winasak pa? Yun din naman pala yung gagawin. Sayang lang kakong pera. Hindi na ba kako pwedeng linisin yan? Kaya nga may mga manhole yan eh. Nilalagyan ng manhole para pwedeng linisin eh. Ganun din naman. Ibabalik lang nila yung wawasakan nila. Pero pag ginawa, yun din naman. Tsaka meron pang ibang mga kontraktor dyan, mapapansin mo, pag dumaan ka doon sa bagong gawa nilang kalsada, ay maalon pa sa matuko. Hindi natin alam kung paano ito na pumapasa sa quality ng Department of Public Works and Highways. Na alam ko pag chinecheck ito ng taga-highways, ay meron silang tawag dito yung parang sukatan kung paano yung parang tubig siya na umaalon. May tawag sila dyan na pag maalon na ganyan, tapos iti-test yung quality ng kalsada. Pag yan ay bumagsak, pinapa-reconstruct ng panibago yan. So parang wala akong nakikita dyan. Ang ginagawa naman ngayon, mamadiliin para magkaroon ng asphalt overlay, dadaanan ngayon yung parang taga-pinis. Burado na ngayon yung lubak-lubak na pagkagawa ng kalsada. Dapat doon sa mga kontraktor natin, lalong-lalo na sa taga-DPWH, kumuha kayo ng kontraktor naman na kita naman ninyo yung mga maayos quality, naman. maayos naman. Hindi na natin pinagbabawalan yan Lahat naman pwedeng sumali dyan. Pero ang ibig ko sabihin, pumili naman tayo ng, kita nyo namang medyo quality, yung kanilang gawa. Dahil pera ng taong bayan yan Hindi naman sana masasayang yung pera kung sa tama ginagawa. Pero wala tayong oras kasama, Sandy. Okay pa, meron lang akong isang gustong sabihin. Kahapon ay nagpunta tayo sa Barangay Salong at nakiusap tayo yung mga tricycle diya sa may Gerlisa Subdivision doon sa isang street doon na pinaparadahan ng mga tricycle driver na hindi rin naman mga taga ron. Yung mga yan na ginagawang paradahan yung karsada ay nakakasagabal sila doon sa mga residente ng lehitimong taga-subdivision. Ito'y nireklamo natin at salamat at inaksyon na naman ni Kapitan Cyrus Espinosa pero wala pa namang aksyong hindi pa naman ipapadala yung kasi ito tinawag sa sa PSD ba o TMO nung si PA ni Kapitan Cyrus, si Madam Rowena Lacson. Ngayon yata dadalhin yung sulat upang aksyonan yung mga nakparadang tricycle doon para hindi ko alam kung titikitan ba ito impound itong mga tricycle nito paalisin doon sa lugar na pinaparadahan nila kasi meron namang meron naman silang parking place na talagang inilagay ang barangay, although sa ako pa rin ang subdivision, pinapayagan pa lang sila sa panahong ito ay mas maayos kung doon sila paparada kaysa dito sa isang street na
napakasikip na ng karsada, partner. Pinapayagan naman dumaan yung mga tao, mag-drop point, sumakay. Yung mga tao pwedeng dumaan. Ang pinakikiusap lang naman ng mga residente doon ay wag paradahan yung karsada. Dahil nakakasagabal doon sa mga sasakyan ng mga lehitimong taga ron, partner. Okay, siguro paalam tayo, partner. Maraming salamat po. At hanggang sa sunod na araw ng Biyernes, alas 12 hanggang 1 ng hapon no, sa programang Balita at Talakayan dito po sa Kalahi 101.7. Tom Lago po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, at muli po, abangan nyo yung programa namin sa Friday. Baka masakaling makapanayam natin si Congressman Arnan Panaligan kasi busy-busy ngayon. Pero alam ko sa Friday na uwi yan, baka makausap natin at alamin yung mga bagong ginagawa diyan sa Kongreso. Muli po, Sandy Soriano ang inyong nakasama. Salamat sa inyong pakikinig. Kasama niyo ang inyong lingkod sa programa na ito, hatid sa inyo ng EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Muli, ako po si Ate Ging. Hanggang sa muli, makabuhay na araw at magpatuloy kayong maging malusog at maingat sa inyong kalusugan. Excel in health, excel in life, sa EXL, lamang ka.